All right, settle down. We'll start. Tonight, wala ta may cover nga text. Lahat ka na? Okay, bye-bye. Wala ta may cover nga text because gusto ko man di i-share sa inyo ang akong gin-share man sa Mandalagan ba lang. Also, medyo lawig gid ni atong session tonight because do ka duwa ni sa sessions. Kay ang akon to gin share sa ila sa Friday, medyo i-cut ko gamay, i-share ko man di, importante sabihin. And then, ang i-share ko sila next Friday, isoryan natin nga daan. May spoiler diya sa aton. Okay. Okay. Let's pray na. Kahit iwa man the text, let's pray. Father, we're so thankful for you, Lord, for your goodness, for keeping everybody safe pakad today, and salamat sa joy, Lord, for gathering us. Make our love grow more and more. For each other, for your word, and for the ministry. We commit this night to you. Okay, misang kaalam, humility. In Jesus' name we pray, amen. Amen. I think sa aton, kapag as sa mga Bible studies, na again, we've mentioned the term canon. Right? And sa mga galanto anime, I think ang canon, nga word familiar, gid. Bala? For example, may mga episodes ang Naruto nga gin-release, for example, hindi siya actually canon sa main nga timeline or main nga story. Well, ang word nga canon, matrace back mo na sa originally nga nagamin na siya measuring rod. Okay? Canon originally means measuring rod. Doon ginatakos mo siya, bla? Ginatakos mo siya. And ga-apply man na siya sa scripture. Ano magsiling ta canon of scripture? Paano ko sa i-explain na naman? Ang Matthew, Mark, Luke, and John, sila ang canonical gospels. Meaning, sila ang gospel accounts nga nabilong sa Bible that we refer to as the Word of God. May mga gospels man mo. Like apocryphal gospels, like Gospel of Thomas, Gospel of Peter, Gospel of Jude. Hindi ni sila canonical gospels. Okay? By the measuring rod, let's say, wala sila nakapasar. Quote-unquote, wala sila nakapasar naman. And I have here, i-summarize ko lang, maybe summarize medyo gamay nga detail, may ari ko di, sa aton gani canon, pila gani ka canonical books sa Bible ta? 66 canonical books. 39 sa Old Testament, kag 27 sa New Testament. 39 canonical books for the Old Testament and 27 canonical books for the New Testament. Mayari ko di 7 misconceptions about the canon, okay? May mga nagatudlo, dasigon ko niya, lesson carefully, may gatudlo nga ang mga early Christians ko, no, wala sila ga-expect ni may new canon. So, why am I saying new canon? Because Jesus, di ba, Jew siya? Right? And then, ang iyang apostles, Jew man. Sa ilang times, ang buhay sila, may ara sila yung existing canon. Ano na? Of course, it's the Old Testament scriptures. Amo na ang ilang existing canon. Kiti sa balo ka nga may canon gidapat, hindi iya bala nga biskan ano lang dang may makitaan ka mo dang daan nga kasulatan dala di kay Bible na di na hindi na amo na iya. You don't just look at an ancient document and then say this is the word of God. Hindi na amo na, okay? Balo ka mo nga kaysa wala pa si Jesus na bata between bala sa around 400 years within sa 400 years before si Christ na bata. May mga nasulat man na document. What do we call that? We call them the Apocrypha. Amo na silang ara sa mga Roman Catholic yung mga Bibles. Okay? Like Book of Enoch, mga Maccabees, mga Tobit, mga Judith.
And of course, ini nga mga books nagka-contain sa mga just crazy stuff, okay? For example lang sa Book of Enoch, para sa Ilaya, ang sin of mankind, ang ginagamit ng mga Mormons, para sa Ilaya, ang sin of mankind, ibasol dapat sa mga demons, hindi sa human beings. So may mga amo ng style ba? So it's not the right doctrine, so of course we don't admit that as the Word of God. Therefore, sa time ni Jesus, may ara sila gina-recognize sa canon niya, it's the Old Testament, ang writings ni Moses, ang prophets, and the history. Okay? And the Psalms and the poetic books. Okay? So, paano nangin misconception ini? Because ang early Christians, ga-expect sila isang new canon nga. The question is why? Because as a Jew, familiar sila sa concepts ng covenant, right? Mayara sila, kabalo sila sa covenant sang ni Yahweh between Abraham. I will bless the nations and your generations will be as the sand of the sea, the stars of the sky. Promise na sa covenant na siya ni Yahweh with Abraham. Okay? Magsiling ka covenant, basically agreement. Ang covenant ko between sa imo, manabla nung ginagrihan ta. Right? May covenant si Yahweh kay Abraham, may haraman covenant si, panawag to na Abraham, may covenant, okay? Well, maybe we'll tackle covenants soon. May haraman Mosaic covenant, may haraman Davidic covenant, mamana. So, ang Jews familiar gid sila sa idea sa ang covenant. Okay? And once may covenant, may kasulatan. Ang covenant ginasulat gid sa ancient times. For example, si King Maverick, no? Tapos, si King Maverick at si King Michael, mayara sila ginagrihan nga something, nga hindi na lang tayo magpatsanaya, pero amuning terms, covenant na. Ginasulat ginaya. Ginasulat, tapos each sa ila may copy na iya. Ang ini nga part sa covenant, ini nga participants sa covenant, both sila may copies. Manotice mo, sang si Moses na naugalin sa Sinai, pila ka tablets dalaya? 2. Right? Hindi to ya nga 5 commandments sa piyak 5 commandments, hindi na mo na may 2 copies sa isang 10 commandments. Amo na sang mas proper understanding because nagka-symbolize na nga sa covenant ni Yahweh between kay Moses sa Mount Sinai, isa-isa sila copy, symbolizing ang covenants may amo ginamit kasulatan gid. Therefore, ga-expect gid ang Christians ya new covenant or new canon aside from the Old Testament canon nga. Ano hambal ni Christ gani before siya nag-ascend, after siya resurrect? Mag-communion ta na bala sa magdomingo na bala mag-Lord's Supper bala. This is the new covenant in my blood. So ang Christian theology, kabalo sila nga may new covenant gid. Therefore, ga-expect sa may bag-o gini nga kasulatan niya part. Well, wala grong part no. Ang idea bala nga ga-expect sila ya canon, of course. They know that there's a new covenant, therefore they know that there will be a new written document about that covenant. And ano ang new covenant document na naara sa aton? Of course, Matthew to Revelation. So it is a misconception nga ang Christians will expect canon, new canon. No. They have the Old Testament canon and they were expecting a new canon. Well, maybe sang simpo nga ginapanglagas pa sila sang Romans, maybe galalain sila and they don't know kung saan na maabot ang Word of God or ang kanon, but they were expectant of it. Okay? Ano pagid ang next misconception? May mga nagapati kuno nga ang author sa New Testament wala sila kuno kabalo nga they're writing the Word of God. Okay? Uso sa mga colleges ang amuni, gapati sila nga si Paul nagsurat ng siya letters kay hindi siya aware nga scripture to ginasulat ya, no? Sang na discover sang taga Philippi, do ka nami sa sulat ni Paul, imonta ni guro Word of God ay. Ano si mo tol? Word of God? Okay man tol. Ti si Pablo to yang nga patay na. No, ano man ni Suleiman? Hindi na Word of God, guys. 3 AM thoughts ko lang na. Don't amo na, is that what happened? Of course not. Okay? Kung basahon mo ang epistles, makita mo nga Paul, an apostle of Jesus Christ. Amo gana perming intro, well, aside sa Philippians. How do you interpret that kind of introduction? Meaning, si Paul, aware saya nga
Wala ko yan nagasulat sa inyo because gusto trip ko lang ha. Wait, ka mo ginakamusta lang ya. I am giving you divine instruction. I'm giving you final corrections about your lives. I am doing this in my apostolic capacity. Kabalo ko yan agin padala ko. Magsiling ka apostle, ano mo? Sent out. Si Paul ka intro siya nga, apostle ko ha. Para sa mga keg ka, amay mo ko ha. Doga ano ka bala? Panawag di man, gina-point mo bala sa authority mo. Therefore, ang next mong ihambal, may weight siya, may value siya. May significant siya nga special bisa mo ng function. Okay? So, hindi ta magsiling ang mga New Testament authors, why sila idea nga, kung abigas, sulat lang sila pinakaras, Word of God lang ito siya, wait, takabalo ko Word of God, hindi pa rin, masulat lang ko. No. Kahit ano hambal ni Peter, how, no? Men spake from God. So, clear na yung doctrine, okay? Sa nagkalaplaag ng mga Christians to, si Peter nagsulat sa ilang letting them know that men spake from God. Okay? Ano isa sa mga example na 1 Corinthians chapter 14 verses 37 to 40. Siling di, verse 37, if anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are command of the Lord. Okay? Wala ko yung gasulat sa inyo yung trip ko lang. Musta ka mo da? O okay pa ka mo da? We'll pray for you muna. Hindi niya chat sa Messenger or post sa Facebook, no? Paul was aware nga ang ginasulat niya sa katauhan are a command of the Lord. So much so, nga ang sugpo niya, if anyone does not recognize this, he is not recognized. Kabalo si Paul niya sa isang weight sa nasulat niya, nga kung hindi nyo napagkilalahon niyo, hindi makapagkilalahon No, ang weight ang values ng iyang writings is equivalent sa values ng kalag ng tao in a sense nga kung hindi mo napag-recognize, you will not be recognized. So that's a second misconception. It's not true nga hindi aware ang New Testament authors. Next nga misconception. Sang una ang early Christians nagadisagree sila kung diin gid bala kung ano gid bala ang part sa Word of God. No, early Christians disagree widely over which books belong to the New Testament. It's not true, okay? It's a misconception. According sa sining view, wala 4th century pa ako ng Christians nag-agree gid sa kung ano ang nabilong sa New Testament. It's not true tungod nga if we look at ang mga early Christians, mga Christians like year 100s, dira or 200s, may mga wali sila mga writings nga makita mga obvious gadya nga they know the New Testament like Matthew to Revelation. May mga books of course. Ang books nga 2 John, 3 John, 2 Peter, James, kag Jude, 5 ni sila. Ang 5 ni out of 27, sila niya medyo na ulihi ya recognize ang church as canon. Mamangkot ka, nga doon na ulihi sila recognize. May isa ka British nga scholar, si Moratorian nga lang, nga na-discover yan nga fragments nga may nakalista or na-recognize ka 22 out of 27 books na approved. Or hindi ta magamit sa word nga approved bala, na-recognize ang church as the Word of God. No? 22 books out of the 27 books nga ara subong sa Bible ta. Okay? So mamangkot ka, ma-curious kay nga ang 5 to nga do na ulihi to sayaw. Do masiling do ka anomaly do man ulihi. Ang simple nga sabat kay mga lipot na yung mga parts ng Bible. Nga akong lipot issue sa in a sense nga hindi siya as popular Bala, ang mangkot ko sila sa Friday ito ginabasadi sano ka mo last ka bata iwali halin sa Book of Jude. Or sano nyo nabasa ang Book of Jude. Kabalo ka kung din dumping Jude? That's another interesting question. Do you even know where Jude is? Right? So, most probably not. Kaya kabuga wala lang sa Bible. Hindi mo. Wala? Ginliwat na may Jude na gali. So, ang Jude, wala, ang isa lang naka-chapter ang Jude, yeah? I think may 20 plus verses lang. 30 verses. Something like that. Ang rason nga, uli na sa recognize because it's not a lot. Kagamay, gadya bala?
ang mga nag-survive nga well, we will talk about manuscripts dugay-dugay. Luglawe, gini nga session, prepara mo dan. Bala mo da. Ang ma-explain ta kon nga medyo na ulihin niya recognize ini nga 5 short books because di bala ang Bible ginkapi siya ginkapi tapos amo na yang natamdan sa mga Christian sa una. Of course, kung gamay ka nga part medyo ma-left out kagid sa una ginapanglagas pa to sila. Balo ka mo kung ano pag mga nagapatais pag sa kape worship insekto or kalamidad or sunog sa una ginapanghanting pa sila kadamo gid sa rason nga ini nga gagmay nga fragments magkaladula gid ya. Pero sa na bala sa Bacolod ya wala kami diya jud pero sa sila kami ara amo diya jud daw. Bible, Word of God mo na, pa-check ko da ba, plantaw or pakopya ko da ba. Amo na sa rason nga it took longer for these books to be recognized as canon. Simply na ya, it's a natural reason. Wala na ya niya magic ya or ano nga meeting ang Jude bala Word of God, kaya do kapigaw sa theology, kill. Hindi amo na ya. May historical and natural development na ya kung nga medyo na uli ang church to see. Ang issue ya, hindi ya ang Jude. Ang issue yung church why nila nakita early. Okay? Para sa mga bala, Bible, ginisoryanta diya whether not mamati or hindi. Hindi ni issue ya sang ginasoryante but it's an issue sa nagapamati or sa nagalantaw. So, it's a misconception. Hindi yan ang Christians disagree widely. It's actually the opposite. Early pa lang agree na sila ya sa kung ano ang Word of God. Di endampi makita ang Word of God. Ulihin na nag-gain popularity kita kagagmay ni sila. Next misconception, wala pa kuno may exist nga canon until 4th or 5th century. Ano ng 4th century? Ano, year 500s to 600s Amo na siya ang 4th and 5th century. Gapate sila sina kay si Athanasius na isa man kadandaan ng mga theologian around 367 ang meaning nga letter. Ginlista ya ang 27 books of the New Testament that we have today like Matthew to Revelation. Gin-include ya sa a letter to the government. Ang mga scholars nga mga non-believing scholars so isa gani believing pa gapati sila nga ang mga Christians wala pa na sila New Testament Bible until sa 367 kiti bago lang nagwa ang listaw. Sa utok mo bala nga ang Word of God determine kung nalistas or wala kay hindi man. Kung wala to gali na lista gali ni Athanasius gali wala gid ta Word of God mo na of course not, it's not the point. Well, amo na saya ang daw ka simple nga rebat sa amo na abla nga misconception but isa sa mga proof kay kung lang tawon mo ang wali ni Origen for example which is of course mas magulang niya siya like hundreds year older than Athanasius or sang pag-release ng listato like hundreds of years before siya na may nagawali na nga ang ginagamit New Testament so anong ginamit mga wala canon tanawa bala wali ni Pastoro ang unod Matthew to Revelation masiling ka wala canon. Of course may na-recognize na sa kanon wala lang nila ginlista they didn't feel the need to list it down nga bilista man nila para sa ano nga purpose, right? Ang interesting man bala about sa Bible kay bisan hindi ka magpati sa Bible yung Bible wag gilabot si imo ya kay hindi yan need sa Bible pamatutang kagulingon sa imo sino ka imo ya hindi ka magpati babay so kamo na idea bala nga it's a misconception nga ginlista ni Athanasius ang 27 books ang same gid sa makita today year 367 so pila sa years ago like 1,800 years something ago hindi to amo to ang basihan nga didto pa lang nagka-New Testament canon because older preachings than that naga-reflect na sang truth sang Matthew to Revelation so there you go so ang canon wala na yan nag-pop up lang sa 4th 5th century nag-exist na nga daan. Next misconception. Ang apocryphal books kuno paras lang ka-valid sa New Testament books. So, apocryphal books are just as valid as New Testament books. Of course, it is not true, right? Lain man na ang the apocrypha kag ang apocryphal books. Magsiling ka the apocrypha amo na sang panawag sang mga books nga ginbutang sa Roman Catholic system dugang sa Biblia nila. Amo na sang the apocrypha. Magsiling ka apocryphal books naman niya, it refers to every book nga wala na belong sa canon. Ang panawag ni Besang aton, canon, no? We call this the Protestant canon, the 66 books of the Protestant canon. Amo na sa history. Kay ang Roman Katoliko, may canon man silang ila mo.
butangan nila ya iban pagidya aside sa Matthew to Revelation, aside sa Genesis to Revelation mera pagid mga Bell the Dragon, mga Maccabees mga lain man na nga canon nila. Ano yung Roman Catholic canon mo na ya. Ang atong ginagamit ya is the 66 books of the Protestant canon. We'll talk about that maybe some other time. Anyways, so it's not true ha nga mas nga paras lang ka valid ang apocryphal books. Ano pa ginaibang apocryphal gospel so like Gospel of Thomas, Gospel of Peter, Gospel of Jude. Tiway na siya sa Bible ta, no? Kay duway sa nabilong sa Bible ta. So hindi na sila yang as valid. Okay. May mga rason kung nga hindi sila parehas ka valid sa gospels nga exist. Pila gani kami gospel sa Bible ta? 4. So nga 4 lang, that's the question. Why ta nang dugang ang Gospel of Thomas para mas damo mas nami. Amo na. Dugang na lang tang iba no, the more the merrier mo na. Ang rason nga ining iban nga apocryphal gospels hindi sila as valid because number 1, pila ka bilog gospels ang na-produce sa first century? 4 lang eh. Matthew, Mark, Luke, John lang ganyan na-produce sa first century. Kita isang santo nabuhi sila ni Matthew, Mark, Luke, John. Kita isang from year 1 to 100 malang. Actually, gini patay na ng iban early na uli lang patay si John the Beloved. Kita na ato sa sapat mo, sa patay sa isang katigulangon. Maybe around year 90-ish. So meaning, kung kay ang mga Gospel of Thomas ni Blau, mga Gospel of Peter, Gospel of Jude, na-produce sila like year 200 sa pasaka na yan. So wala na yung mga apostle at that time. So patihan ko yung sulat mo yan, pre, alang-alang yung authorship yan, questionable. Right? That's number 1. Well, also, ang unod yan, ano gidya nang tinangkuloy gidyang unod nang wala gidya chansay. Kung basahon mo ang Matthew, Mark, Luke, John, wala kami makita daya nga nagwa si Jesus sa tomb, right? Pero supposedly mo na tanig pinakanami nga part. Diba? Gin record yung pagpatay siyang pagwa sa tomb why gid pigaw nga mga storyteller no? Supposedly mo na tanig climax mo kung gobra kasi ni mo na tanig pag ang bato ga roll block ga gagwa si Jesus sa una kaga what na. Hindi ta na sa makita sa Matthew, Mark, Luke, and John. Basahan mo na, suli, hindi mo na makita. Okay? Pero, may arita di sa Gospel of Peter, ang apocryphal books, na-record nila yan. May nakabutang sila yung ila. Nga pag ano ni Jesus sa tomb ko, no, staa siya. Ang iyang ulo tandog sa clouds. Tapos, ang iya cross, ato patagupod siya. Gastorya pa ang cross. Di ka kiningkoy. Sino man bi ang tadlong nga simbahan ang tulo ko na kagiwalin sa pulpito, di ba? Of course wala. Okay? So amo na sa nga ining mga arguments are what prove nga ang mga apocryphal books na exist sa una hindi siya as valid as Matthew, Mark, Luke, and John, okay? Not only sa authorship, sa kung saan os lagyan sulat, but also sa unod gidya Sa unod gidya. Okay? Next nga misconception. Second to the last. Ang apocryphal books kuno paras lang ka sikat sa New Testament books. Again, it's not true again. Okay? May duwa lang ko guro kay offer arguments nga hindi siya tuod. Hindi sila asikat. Kung nung tawon mo ang mga kung tanawon mo ang wali naman liwat sa mga church fathers, wala sila ga-quote from the apocryphal books ya. All of their preachings, ang source is Matthew to Revelation. Okay? I mean, para ma-convince ka mo, basahon nyo man. Ako yung convince ko kayong basa ko na ng mga wali nila. Yeah? Like, ma-download na sa subong yan like mga wali ni Origen from year 200. We can download it from the internet and then read it and then see for ourselves nga, ang iyan ni wali, same ni sa words ni Jesus. So, no, hindi mo makita. Ang quote sila from the apocryphal books. So, masilang ka nga, hindi ka sikat Well, maybe medyo sikat pero ang mga theologians yan, hindi sila amo na siguro kalagtok ng utok nga iwali man nila kabalo sila di tuod mo iwali mo, di ba? Another proof is kung lang tawon mo kung pila ka bilog copies of manuscripts ang ara sa aton subong sa New Testament, we have around 2,500 manuscripts. Like written document hindi yung nga photocopy. Bilo ka pila ka bilog copy ara sa Gospel of Thomas, 3 bilog. Tapos hindi pa na-Greek. No, ng copy hindi makita mo gid nga wala gid may gas hindi gid sa lapakon niya ng mga documents bla kay
halungan taning amo nang rason nga gin-share ko man sa inyo kay basi bla mayara mag-ano sa inyo nga. May mga Bible mo tong iban sa una, tinga amo lang ang pili nyo yaw. May mag-amo na sa inyo, bla, tis kabalo mo sa isabat nyo. Lo, ay man to iban, word of God to. Anyway, pero do ka mo na blang iya nga sense, pero do ka labot tao, no? Pero mangkot ka, tinga ang ngalan nila Gaspilo Peter, raw. Ba? Good question. Siyempre, kay kung gusto mo clout kasi writer, yung ngalan mo sikat eh. Paano na ka magsikat ang sulat mo kung ingalan mo Gaspilo Bong, may mabasa eh. Bale do amo na nata. Do amo na yan natabo before, right? Since nga sang time maging sulat ni isang kung sino man nga mga talpulano ni nasulat isang counterfeit gospels. Gusto man nila mag-gain traction nila gin sulat. So ang inimo nila pangalan nila sa kilala na nga dani ngalan tani kay do wala da Gospel of Thomas. So, butang da Thomas pe. Do wa ito sila account sa pagwa sa to. Butang-butang ida kay para makumpleto ang Bible. Mga abi mo matem ka nga dugangan ng Bible guro ay dandaan na natin tasyon. Yung brand nila sa una. Exactly, right? Kag amaze ka bala actually isa na sa mga point later nga ang mga counterfeit ni nga mga gospels amo ni sila ang ga-prove pagid may tuod gid nga gospel. Right? Kaya paano mo karon ma-compare karon ang true kun wala fake? Paano mo compare karon ang gwapo kun law ay ba? Amo gid na yung sunod. Wa hindi tungod ya. Sulit to dapat. Last misconception. So nakita nyo na, may rason gid ya kun nga amo lang nang kakitaan mo sa imo Bible. May rason gid na yan. Hindi na yan nga random act of the universe. May rason gid na yan. Okay? Next misconception. Ano to? Okay. Last misconception, and amo na yung pinaka-importante misconception, nagwa pa si Bong. No? Ang New Testament books kuno ginpili kuno sa church. Okay? It is not true. It is not true. Permitan na mabatian sa mga critics nga sino kilala itong Pauman? Ang ga rock and roll na blang obligya show pa. Kilala guro ni Bong. Basta ang yan negosyo show pa na sa pero gabanda-banda man sa. Ginchatan nyo ko na sa Messenger. Ginchatan na Messenger. Kilalisay kay misang origin sa Bible. Lingi sa akon. Huwag ko kapati sa Bible kay mga taga-bukid mo na amunghe nagtipon. Inambalan niya ko. Siling ko, ako paging soryahan mo ba? Siling ko sino mga amunghe na. Gipakita ko sa source bla nang pakita ko bisang source ng mga data kay para i-investigate. Of course wala eh. No, what do you expect? Ina-entertain mo na lang sa bla. Wala proof eh. Pero mamangkot ka bla, did it ever happen in history nga may nag-meeting kag nagpili-pili sa kung anong word of God? Of course not. Why na natabo sa istorya nga para sa blang ini-meeting sabi subong. O sa hands up kung sino ang in favor nga ang Matthew word of God. Tapos kung do wala na hands up, hindi na sa word of God kay ng majority wins mo. Wala na natabo sa history, okay? It didn't happen. Wala yasang may nagpili, yasang imaginabla, ang word of God pilion mo, crazy gid nga idea yan, no? How do you exactly pick the word of God, di ba? So ano ang proper nga term, no? Ang proper nga term is na recognizes ang church, okay? Na recognizes ang church ang canon. Wala nila they did not pick the canon, they recognized the canon. They recognized the New Testament books. Anong nami nga question man? Makoton ko si Mike, no? Paano maging pili gini kanan mo, pre? Ba, it's a weird question. Bong, paano maging pili yung parents, Bong? How did you choose your parents? Di ba? I mean, I was just gina-explain ko sa ila, bla, nga ang last misconception, ginpili kuno sang church and New Testament. So it's a crazy question because it's like, for example, si Matthew, nanggalakat-lakat sa Palestine to that time, may mamangkot siya, Matthew, paano nyo ginpili ang New Testament? Ka-weird eh.
Anyway, sala ang example kay sang si Matthew gali nang wala pa to na kumpare gali. Sorry. Let's say may Christian bisang first century kasi sila nga mangkot nga paano nyo ginpili ang New Testament as the Word of God. Mamambalsi mo ka weird na question pre kay wala kami nagpili siniya. We did not choose any of this. Nakita lang yan namon nga it is the Word of God, so we believe it as the Word of God and then we observe it as the Word of God. That's it. Simple lang actually in theology da guys. Ano ba Jesus sa my sheep hear my voice. Amo lang ganyan. That's it. We see it as the Word of God because gin-reveal sa aton. Nami man to bala sang dugang ni Gadiel sang Friday. Sang after niya bala after na Bible study, may mga additional comments bala nga biskan ano pa ni Kaskalarling Sorianay ta. Biskan ano pa nga evidence ang i-present mo if the Holy Spirit will not reveal Himself to you. Hindi ginapati ya. Ang mga atheists, bisan kabalo pa sa tanan nga manuscript, tanan nga canon, tanan nga theology, mga technicalities, if God would not open their hearts, they will never believe the Word of God. I-hate lagi na nila more and more. So, isa na sa mga miracle nga pasalamatan ta. Kaya actually, wala pa ta kastorya parte niya, convinced na kamo yung ang Bible, Word of God, gidya did I need to convince you? I need convincing niya because it's the Holy Spirit that convinces your heart nga Word of God niya. Wala na need ya sa amon nga Bible study. Ang amon niya, this information nga gina-share ko sa inyo, mga bagay niya nga nagapadugang na lang niya sang gana taya nga masaligan gyud manggali. Igapadugang na lang bla fire and passion sa imo, bla excitement to serve God. Kita mi amon ni gali mga truths, di ba? Pero yeah, you did not need convincing because you're already convinced because you're a child of God. That's the point. Ini nga subject no about canon and inspiration din nila ng Biblia, ang iya ni nga area, ano ni siya? It's just one aspect of systematic theology. Okay? Damo-damo. Taya, ano yan? Like, ecclesiology, doctrine of the church. Okay? Or eschatology, doctrine of the last things. Doctrine bala sa matabo sa future. May mapagin na yan. Or Christology, doctrine of Christ. Ano na ginamit niya? What does the whole Bible tell us about Jesus? Or hamartiology, doctrine of sin, or theology proper, mga pneumatology, doctrine of the Holy Spirit. Ang ginasuran ni subong nabilong sa bibliology. Okay? The 66 books of the Protestant canon. Mga questions bilang why do we trust the Bible? Right? Tinga sa ligan ng Bible ano. Magwali si Pastor Rolito being ang Biblia, brothers and sisters, ang Biblia tuod gid. Amiti patiyan na lang nasa. Ba? Sang nagambal si Timothy nagambal si Paul kay Timothy nga the word of the scripture is inspired by God. Ginhambal gid man wala ni Paul. How do we know nga ginhambal ito ni Paul? Right? Actually, title ko ni karon sa session ta, did Jesus really say that? Do ka mo na blang mangkot blang sige na ta ni basa. Cellphone naman ni ginabasa ta tapos photocopy naman ni ginabasa ta. Makoton ta ka bala no? Kilala mong Bible kasi syempre kilala ka Bible mo tilin sang gamay kami Bible gaman sa balay nyo. Tapos gina-consider gina siya culturally ngati pulong sang Dios. Pero ang question, pulong gid man abala sang Dios. Right? How do we know really that it's the word of God? That's the question. Okay. For example lang ang King James Version tigin translate sa beginning sang year 1604 kag gin-finalize sang year 1611. Ang mga translator, kilala ka mo King James Bible? Ang itom na blang Bible simbahan na King James Version asa. Kag video na sa mga view sa I think ang Holy Bible nga apps Apple agro mayara man King James Version. Ang amo nga version damo kasi King James but anyways. Ang 1611 nga King James, ang mga scholars nga nag-translate mayara na sila ginbasihan man ng mga scholars that they translated the King James Version from. Okay? Ini nga mga tao si Erasmus, si Besa, kag si Stephanos.
Sanggin translate ni isang tatlo ni ka-scholars ang Biblia when they were working on it. Nablang pila ka bilog manuscripts nila ginabasihan. May siling ka manuscript ang written document ginamin ko. So, ang question di pila na kabilog copies of scripture ang nakutkutan so far sa history. Ara pa lang sa 6 to 20 kabilog. Okay? Sagin translate ang King James Version. Sa New Testament, hindi ginabase. Kung ang Old Testament, ang canon sa Old Testament, fix na. We'll talk about that later. Pero speaking of the New Testament, when they were working on the New Testament translation, 6 to 20 manuscripts lang ang ilagay na tamdan. Okay? That's the King James Version. Compare ta sa ESV subong. Okay? How about the ESV? Sa gin-translate ang ESV, ang Greek scholars may araya 5,800 manuscripts. Imagine ang diferensya. Imagine the difference from the manuscripts. When they translated King James, they had 60 to 20 manuscripts. When they translated ESV, well, ang latest ESV, I think, February 11, kaya nag-release update ang ESV sang February 11 na gid niyo, like few days ago, na mayroon sila pang reward ng ibang parts ng scripture. I-explain naman later ang aming mga reward na yaw do ko lulbaan na edit niyo word of God, hindi na amon we'll talk about that later. I mean, gusto ko may picture kamo bala sang ini nga difference. Sang year 1611 gin-publish ang King James. And ang scholars na ginhalinan sila ang translation, they only had 6 to 20 manuscripts for the New Testament. Sang gin-release niya ang ESV, of course, damo na may NASB man, may NIV, may NLT, lain naman ang session ng translations. Let's not talk about that kilawig na. Maybe over dinner. Sang gin-release ang ESV sa I think 2016, may araya 5,800 New Testament manuscripts ya. Mamangkot ka, din dang masaligan mo sa duwa. Araya mass word of God, araya medyo word of God. Mo na, may mo na. Medyo word of God, kag mass word of God. Which of them really is the word of God? No, ati, sino nag-decide? Sino da? No? Who decided which book? What if nagsala to sila? Right? Kung nagsala to sila, sala na lang itatanan, balda ba? No? Dalas-das na lang gid. You'll notice right away nga hindi niya mag-matter if you memorize the whole Bible. Kay kung hindi ta masaligan ang ara da, ano pa nang pulos yun na? Biskan memorize pa na kung hindi ta malang gali ma-establish nga masaligan agli. Sige pa ta di balik-balik kada Sabado gali kung hindi man na masaligan, hindi ba? Gano ta di? Right? Also, isa sa mga isa mentioned earlier, isa sa mga importante nga rason nga agasalom ta sa amo ni nga subject. Because I believe sa akon nga personal experience and I hope and pray nga kamuman naga-ignite ang passion sa heart ko to serve God more yan knowing nga may mga amo nagling nga data bala no? Kabalo ka sang ins and outs sang reliability sang Bible no? Confident ko yan nga ang Bible true kag may maghambal sa akon ng Bible hindi tuod I can defend and stand sa conversation muna lang idea no? Amo na sa importante inerrancy ang topic. Magsiling ka inerrancy of scripture. Ano na siya, claim na siya nga ang Bible free from factual errors. Okay? Meaning, accurate siya. Magsiling ka inerrant, wala errors. Okay? Malinta toward sa New Testament again na. Kiti, well, how about the Old Testament? Ang rason nga will not really lean much on the Old Testament kiti kung maplastar ta ang reliability sa New Testament masunod na ang Old Testament and I'll explain right now kung nga okay? Because si Jesus mismo ang nag-acknowledge isang Old Testament canon. I'll read to you some scripture. Ini nga statement ni Jesus ginhambal yan ni after yakaon sinugba nga isda. After yan na-resurrect si Jesus na-resurrect from the dead, nag-appear siya before sa iyang disciples sa upper room kag nangayo sa isda. Broiled fish. I don't know kung paano luto ng broiled fish. I think
tuhugon mo siguro kag sugbag guro pwede man oven, pwede man guro bato, I don't know. Pero basta nagkaon si Jesus and then tapos sa upper room ni natabo ang ini nga senaryo sa upper room niya sa ano na sa upper room magsiling ka walang upper room common na sa una sa mga Hudiyo for the sake of hospitality blang nga ginapatindog nila hungod sa ila balay nga may upper room para kung may guests dira ma-dine or kung may religious being mga meals dira man ay hiwaton. Kaya basahon ko ang Luke chapter 24 verse 44 sa lang verse. Sila ni Jesus. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Amo na ang nakabutang sinang verse. Anong makita mo? Ang law of Moses, ang prophets, kag ang Psalms, amo ni sila ang whole Old Testament scripture. Okay? Libaton ko ang hambal ni Christ, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me, hambal niya about me, okay? Take note, about me, in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. So as early as Jesus, parang niya kabalo si Jesus kung ano yung Old Testament canon niya. Wala yung mention nga pating tubit dalaan nyo. Parte man sa ako ng tubit, wala yung naginambal na. Okay? So mamangkot ka sa akon, why do we trust the Old Testament? Because Jesus acknowledged the veracity of the Old Testament. So settled na yung Old Testament niya. Given nga si Christ, ginasaligan ta, if we trust Jesus, then we trust what Jesus says. Right? So, hapos niya sabto ng question niya nga agasalig ka sa Genesis to Malakay because si Jesus, sila niya, parte na siya mo, kundi I also trust it, right? So, there you go. The contents. So, ang next question maybe, kung may salig ta sa Genesis to Malakay, nga wala ta salig sa mga nasulat after sinaya kay daan man na sila nga mga documents. Number 1, ang content sang Apocrypha wala nagasanto sa the rest sang Genesis to Malakay. That's why we don't trust it. That's 1. Okay? Number 2, sang ginsulat niya ang Apocrypha, ang lengguwahe lain na. Okay? Genesis to Malakay was written in Hebrew, well may gamay nga Aramaic. Ginsulat sa Hebrew, tapos ang after dayo wala na to yung pure gid nga Hebrew language nga gamit sa pagsulat sa Old Testament nga kay si Alexander the Great nagsugod na lagaw. Sino kilala Alexander the Great? Diba? Familiar, I think na mention sa stories ng eskwelahan ta. Si Alexander the Great. Siya na sang rason kung nga nag-Greek ang lengguwahe sa Palestine. Nga ang New Testament subong Greek because of Alexander the Great. Amo na sang rason. Kay tungod ang iyang lengguwahe Griego gin pang sakop yato ang mga Hudiyo. Siyempre nag-intermarry ang Greek tapo. Ang panawag may process ang process is Hellenization. Hellenization ang process. Sinablang ang mga Hudiyo gaamat-amat baton sa culture sang Greek language sang Greek Hellenization na panawag. So that's the reason why that ang atong New Testament is in the language of Greek. Because of Alexander the Great's lagaw-lagaw, okay? Conquering missions, ganun. Ganun. Alright. Ano pagid? Kaya kon basahon mo ang New Testament, sa tanan nga wali ni Peter, tanan nga wali ni Jesus, tanan nga sulat ni Paul, hindi mo makita. Ang gakot sila to sa Apocrypha. Ang ginakot nila ang Old Testament, kaya Genesis to Malakay. So, amo na sa nga kahapos, pamatudaan ang reliability sa Old Testament. It's an easy conversation. Okay? Tiko na mo nagali, anong taning mga apocrypha? Well, useful sila when it comes to historical record Kag it's an old record of the past. So maybe interesting man sa basahon. Medyo malingaw ka man guro I don't know.
Pero para sa akon, tiyan mo lagi ng use nila just a historical document, hindi siya matawag ng Word of God. Maybe may na-record sila like ang Maccabean War. Makita mo sa Maccabees mo kita may revolt gid man natabo. Legit gid man nga gin-record nilang history. Pero hindi ta although ang ilagay na record factual man, pero hindi ta siya matawag yang Word of God, yeah. Kaya wala siging kilala ni Jesus as the Word of God. Muna ang argument tayo sa argument. Okay, so well, of course, there's a lot sa amo ng history, no? So amo na magprocess ko sa mind ko ya, no? We trust the Old Testament. We don't because not only the apostles acknowledge and used the Old Testament, ang scholars nga nagsunod sa ilagin use man na si Jesus mismo. Nga reliable ang ginambal ni Jesus. So it's another question. Why do we trust everything that Jesus says? Kahit nga nabangon sa patay. No? Ikaw bala, kung mabangon ka sa patay, pati ang kamantanan mo ginambal, promise. No? If you resurrect, kasi Jesus, bala, hindi lang yung nagbangon sa patay, anong ginambal ni Jesus? Ginpredict niya ang iyang pag-arrest sa iya. Ginpredict niya ang pagkastigo sa iya. Ginpredict niya ang iyang trial. Ginpredict niya ang pag-deny siya. Ginpredict niya kung pinapakadlaw sa bannaw. Kagnabanhaw gid siya. Kung may himo mo nati, may pagtuoban ko sa imo no? Ang imo word man no? Amo na bala nga kadamo-damo sang gid sa Greek Jesus, na-resurrect ka na. Wala ka pa man may na pamatud-an. Dili ko mapati yaw sa tawo yaw nga ari ko may hambal siya isugid siya pati kay nagbangon siya sa patay mo. Kay di ba antes si Jesus na patay damo-damo sa biging pangwali, right? Paano to tanan mga pamatud-an nga tanan ni pangambal tuod to? Ariyo kay pag sang ginambal yang mabangon sa nagbangon gid saya. Real thing gid niya. So therefore, when Jesus said nga the Old Testament is about me, ang aton conviction is to trust Him nga ang Old Testament is reliable. That's it. That's the point. Okay? There's a lot sinang history kag really interesting gina. Pero hindi tayo maka-spend time tamayo. I encourage you to study it on your own. Pero gamay nga gamay nga may aribla nga tao si Muhammad ni ngalan niya. Okay? Si Muhammad. Wala sa mabire kasi Abdul Rashid siya. si Mab sa una Muslim ni sa may ngalan sa Abdul Rashid. Habibi. Allahu Akbar. Si Muhammad nagabantay na sa kanding. May kara sa kanding nga nadula. Ang inubraya nagaboy sa hindi labot-labot tawa ng true story niya. Nagaboy sa bato sa kuiba, si Muhammad. Tapos may nabatian sang nakalabuka. Unod to Dead Sea Scroll to unod. Bala ka sana, nasa 1947 na na-guess ang amon nga incident. Tapos ang discover to Dead Sea Scroll, same git unod sa Old Testament. Imagine nabla, pila naka years after. Like, ginsulat ni Moses ang Old Testament like 2,000 years before Jesus. Okay? Tapos may transmission na tabo preserve sa Old Testament people sa Jews. Tapos 2,000 years after sa life ni Christ, si Muhammad pang pangalan niya, no? May na-discoveryan nga mga scroll sa kuiba nga ang unod same gid Word of God Old Testament. Imagine nabla kung ano ka crazy nga idea. Well, wala to Nehemiah kag Esther sa Dead Sea Scrolls. And for the same reason, kinugbo sila. Same man to rason sa New Testament, lang explain ko. Ang mga nugbo, ang mga books medyo nagka-left out giban tungod sa amount sang quantity bala. So isa na sa mga interesting parts ng history nga hinakot-kutan pag like magsiling ka 1947, recent pa na para sa aton perspective ya. It's very recent when it comes to ancient document discovery. Okay? Imagine may existing document nga 2,000 years old, 2,000 years ago. Tapos after 2,000 years, may nakitaan nga another set of documents nga same gid. I mean, it's mind-blowing. Well, mamangkot ka nga mind-blowing because it's a miracle. Why naman iba na explanation? Miracle na iya. Wala sa mga pull off siya na yung muna nga author yan. Mga authors yan, history. Dungan, isa pa 2024 ganito, gadi sa agrihan na pa tayo. Paka thousands of years ang pagitan, ma-agree tatanan. Ngek-ngek no? So, that's the Old Testament. Ang New Testament, on the other hand, lain yung approach sa inerrances ni. Okay?
Tantawon tayo ang New Testament manuscript tradition. Magsiling ang manuscript tradition, nag-refer sa nablang pag-transmit sang written scripture bala generation to generation. Muna sa magsiling ka manuscript tradition. Halimbawa, well, little bit of clarification. We believe nga ang Word of God inspired, okay? Ang inspired Word of God, ang panawag sina autograph. Okay? Amo na sa ginsulat ganyan ni Pablo. For example, si Paul masulat letter sa Philippi, right? Ang parchment ng sulatan niya to, amo to sa ang panawag sina autograph, amo to sa ang inspired Word of God. Okay? Ano na sa ginamin sina? Meaning, ang Bible mo sa cellphone mo, hindi na saya mo na ang inspired Word of God. Ano na sa? It's an electronic copy of the copy of the copy of the copy of the Word of God. Okay? Masiling ka nga, ang Bible, tol, hindi pag-iisip-asipa. Kaya magabaan ka na. Hindi pwede mo na tutdan niya. Okay lang yan kung wala ka na-get tutut. Di, okay lang na yan. I mean, seryoso Way ko gulaw, kaladlawa na, pero way ko gulaw. Hindi tayo nga, ang gusto kong i-avoid dami ara tabla ignorant kag misplaced nga respect bala over an object. For example, may Bible diyo. Nung itrapuin kayo, hindi pag kayo magabaan ta na karon, magabaan ka. Photocopy na yan. No? It's just paper and ink. There's nothing special about that. Aside from the fact nga photocopy na sa isang Word of God gani exist gid 2,000 years ago naman. Ha? So, ang panawag sa inspired word gidya, kaya diba, ginatudlo na sa simbahan the word of God is inspired, right? Di na sa, where is it? Why na Dula na to yung history, Pero what we have today is the copy of the copies. And ang atong actually photocopy, pag hindi lang yung copy. Actually, guys, wala tayo sang copy of the Bible. Ang asar niya is a photocopy. Hindi translated photocopy. Pag ganyan, translate pag mo. Huh? So, wala tayo actually copy of the Word of God. Surprise, no? Surprise, surprise. Christian Simuda, you don't even have the Christian scripture. What you have is the translated electronic copy of the photocopy. No, anyways. Ano lang bla, ang brain mo bla ugli, no? So, if you ask me, why do I believe that the Bible is without error? I would say, kasi si Jesus, yung command yung apostles nga mag-teach and kung yung command ni Jesus ang apostles nga mag-teach, kag ang Diyos ta is the God of truth and sovereign, of course, He will preserve His word. Okay? Basic niya nga logic niya. God is the God of truth. Nga man, hindi pag-i-preserve, ang kamatuoran niya para sa Christians today, ano na lang tadigali? Are we going to look at lies ang kabutigan? Of course not. Hindi na amon ang Diyos ang ginakilala ta. Amon isa ang theological nga answer sa question. Ang ato ni sa mong session, yung dugi-dugi, malapon na ta 1 hour. Why do we spend a lot of time? Because we're looking at it in the historical perspective. Anong developments ini? Kahit di ka makatuma ko, why do I trust the Bible? Because sabdon ta kaya because God is truthful. Basic na yan. God will not offer me a document nga butig. Amon yung natuhan ko. Right? Sa original nga language, ang by the way, ang New Testament, it's not written in Greek nga formal Greek or written Greek. Ang Greek naman dapat may klase mo mayara common Greek amo na sa ang klase sang Greek nga ginahambal sa mga tao as they speak to each other on a regular basis amo na sang Koine Greek. Amo na sa ang gingamit sa pagsulat sa scripture sa New Testament. Mayara man niya formal Greek like written Greek mo na. So may ara siya 138,020 words ang New Testament naton sa Greek sa iyang original language. Kagang ginahimo sang mga critics, pirmi sila ga point sa mga variants. Ano magsilang ka variants? For example, sang si Apostol Bong nagsulat sang epistle to the Bacolodnons, no? Ang mga elders sang church, for example, si Elder Gadiel, no? Sample lang. Si Elder Mav, no? Sang nagtiligo lang na sila, gusto nila ma-preserve na epistle to the Bacolodnons, so bro nila, copy nila Right? You want your children to also have the word of God? Copy it. Nakita among simple na logic, I love my kids.
I want them to also have the Word of God. Doga katais ng letter ni Paul, kopyahon ta part. Kopyahon ta. Ano na yan, it's a natural instinct of a loving parent. Maybe, pwede mo na sa argument na. Pero, after copy ni Kajor ni Mav. Samtang ginakopy to ni Bong, may ara siya mga kag mga nga way na copy. Tapos may migo halin sa Silay, no? Church of Silay, nagkadto di. To ka namin niya to, lapo kopyaman tabi, no? Tapos ang timing ng copy, medyo nakatuon to siya bi, medyo may iniskwelahan to, yaring duwa gini iniskwelahan niya, tiwi ka-graduate mo, no? Laging sample mo. May mga words nga may mga words nga na misspell, may mga words nga missing. Tapos 200 years after sa tutanan na discover ang ilang mga copies. Paglantaw sang copies ng taga sila, ito ka wala niya pag-compare sang copies ni Mabirek, ni Elder Mabirek, ni Elder sang isa to ka elder nga bisita. Amo ni pinaka-kompleto yo kay ari wala niya mga wala mga ari may mga kulang ari kompleto yo. Ang panawag sinasang differences we call it variants, okay? So clear na, okay? Variants sa panawag. Okay. Or pwede mo man sa matawag walang technical pag isa is scribal errors na kay tungod errors sa mga scribes, okay? Errors. Hindi rin errors ang Word of God, errors ang scribes na yan. Okay? Let me clarify. Today, we have pila kabilog New Testament written copies ang sa aton 5,800. Okay? Matsyag nyo pila kabilog variants ang exist. Kung sa banta mo lang. Actually, hindi lang. Ang exist out sa manuscript na 5,800. By the way, when you say manuscript, ano na siya? It ranges from fragments to complete compilation. Ang pinakagamay nga manuscript is P52, do credit card na siya kadako ya. Na discover ay na ang edad sin nga document is nasulat siya sang year 125, so it's just within a century after napatay si John. And it happened nga John man ang unod. Crazy gidya. Tapos may mga complete copies gidya like Codex Alexandrinus, for example nga bilog gidya nga Bible bla nga una. So variants, manuscripts sa panawag, so we have 5,800 of them. So ang variants bilog pila ka bilog 400,000 variants. Okay? Mo damo na 400,000 nya. 400,000 scribal errors bilog mo damo, ba? Ang iban nga atheist kasi sila nga masaligan mo na may 400,000 kasalao saligan mo na do ka mo din daw quick comparison, grabe no. Isa ka example mo na upon that time maging finish nila ang King James translate. But by the way, ang King James sa panawag kasi King James the first sa nga chimpo sa England gusto ya i-unify ang Church of England nga may ara na blatamdan nga isa ka scripture. So, yung commission yan yung mga scholars nga translate mo da. Amo na nga pangalan na sa iya, King James Bible. Okay? Well, ang origin nga nga nalaglawi, the Holy Bible containing the Old Testament, blah, blah, blah. Pero naging King James Bible na sa eventually. Sa translate nila ang King James Version, balo kapila pa lang ito yung variants at that time. Mara pa lang yan sa 5,000 pa lang yung variants. Pero sa translate nila ang ESV, aran niya sa 400,000 variants. Balo ka, anong diferensya sina? It is 7,900% higher in number. Sabi no? So I think may clear picture na tasubong kung nga may mga variants. No? Humans naman ang gakopy sa scripture. Wala? It's humans who copy the scripture. Wala to sila yung fancy ng mga light, wala to yung antipara, wala to yung mga copy-paste, no? Even ang material deterioration maka-affect. What if ang pag-copy, sila nga scribe, tsak to, galing kita gintay isang anay. Hindi ang ini nga copy, kag ang mga makopy, sila kulang na amo nga word Di ba? Imaginable. Okay, before ko din magkanto. Paano nga magdamo-damo?
nga crazy many ang variants. Halimbawa, ang ging-copy to ni Elder Mav kag ni Elder Gadiel, may mga nag-copy pag ito ya. Di ba, may differences sa tungodaan dito pa lang. May mga nag-copy pag ito, so meaning variants pag ito. Ang mga nag-copy ito, hindi man to perfecto. Ang may differences sa daan, ang pag-copy, may mga differences pagid. Ang pagdamo sa variants, exponential sa in number. Okay? Pero here's the thing. Imagine bala kung may ara ta isa lang ka manuscript. Okay? So kung may isa ta ka manuscript, meaning wala variants, wala scribal errors. Right? Free from error, be quote unquote free from error. Is that a good thing? It's not a good thing. Actually, ang Islam ga claims na isa lang niya mo manuscript ya. Huh? Ang claims ng Islam, ang Quran ko no, wala ya variants, wala ya manuscripts. Pero actually may ara, tignatago lang nila. Di imaginable. It's definitely a bad thing nga. Kay kon ang copy lang karon ni maberek to ang ara sa aton, sa ligan na sa sangkalag dai siya na lang gid na siligan ta. Way pa sa eskwelahan siligan ta sa, no? Imaginable. That would be the worst situation. Kay kun wala ta to natamdan ang copy ni Gadiel, ang copy to sang isa ka elder to nga taga Silay, way kita kabalong may kulang ni giling ini nga copy. Do you see the beauty of the variants in the manuscripts? Diba? Kay base isang kakopya to sa maberek, yung pa sa kapangapi, di ba? Sang ginakopya ya ang ginakopya ya ang episode of Bong to the Bacolod doon siya. Diba? Pira nyo na ako magbasa ka mo libro, gabasa ka mo tapos ang sugbo nyo sa piyak nga linya, may isa mo ka linya nga na-skip. Gakatabo na yan sa copy sa manuscripts. May ari pag gini isa ari true story gini ari ni sister, may isa ka scribe nga ginatamdan niya nga manuscript. Amo ni bla pagpasula to. Muna tapos muna. Saging copy, agin amo yun oh. Tapos timing to ang ginakopy ang genealogy ni Matthew, ang gwa to ang papa ni Gadzi Perez. Naglilimpon kay imbes nga copy pa amo na oh, ging copy amo na oh, ito guro ka pangapi, guro scriba guro. Imaginable ang copy to, may nagkopya pag ito sa copy pag diyan. Na amo na sa may mga differences. Makita mo na hindi sa actually harmful thing, it's actually a beautiful thing. Kiti mas maano mo ya, hindi mo yan madaya ya. For example, bigin hungod ni mabuhi na ng Bible. Sooner or later, madiscover ka niya, ikaw lang yung wala mo niya. Oh. Kulang ni chapter mo or for gindugangan niya. Do 20 mo na nga 35 ni mo ka chapter. Di mo naging kuha ng mga ano, diba? Dira mo siya bala mas matakos pagid, diba? So, it's not a good thing nga isa lang man yung script like the Islam claims. Because isa ligan ta na no? Because of the 1,000 of copies, mangin impossible ang pagdugang kag pagbuhin. Okay? Subtracting and adding words. Sa una, pagkakadaan, ang word ni bilang letter U-N-C-I-A-L, magbasa ka na uncial forms ang Greek manuscript. For the first 800 years, wala balaya space kag small letter ang Greek. Like, puro niya capital letter, tapos sinuparay niya, niya space. So, kung may word bing laglawig, ari na sa puntas ng papelo, at doon ginang word ya, dili din sugpo, no? Pero wala na space, wala man na punctuation. Wala man. So, puro sa all caps, nga wala space, nga wala punctuations. Amo na yung manulat. May expect ka nga mga scribe, makakopy na sang flawlessly. Crazy. Huh? Kung naman ang gina-expect mo, hindi na magtuo sa Ginoo. Huh? So, since my 400,000 governments, what do we do with them? That's the next question. Anong tala sila? Gisahon? Well, incidentally, and maybe fortunately, 99% of them hindi actually significant. Bilo ka mga kaya differences mo lang is space, mga articles, mga misspelled words, mga misspelled names, mga mga sala lang gid ang mga common mga human errors. Hindi balaya variants nga ang copy ni Mabirek, Jesus is God, ang copy ni Gadiel, Jesus is only human. Hindi amo na yung differences. We're not talking about that kind of differences. Hindi yung doctrinal ya, kundi mga natural, yung human differences. Amo na yung variants. Human errors.
Well, may ara lang gid iban nga examples, no? Like for example, if you read your King James Bible and you compare it to the ESV or mga later na translations, hindi mo makita ang longer ending of Mark. Ang Mark chapter 16, asa na sa dapat sa verse 8. Ang King James Bible and earlier may ara pa verse 9 to 20. Inablang nag-appear pa si Jesus kay Mary Magdalene and tantanan mo na. Wala ang ini nga account, wala niya sa mga older manuscripts. So, paano mo siya square sa mind mo? Well, ako yung conviction ko, hindi kasi part sa Word of God eh. Kiti, paano mo explain nga, ang mga mas hubin nga copy, may ara, pero mas daan, wala. Right? Diba? So, sino to yung nagdugang? So, ito din yung naging kwa. Right? So, ang simpleng explanation is, ang Matthew 16, 9 to 20, wala siya sa mga mas daan nga copy sa scripture. Ano pagid, ang 1 John 5, 7 to 8, wala man na. Ang mga inablang there are three that bears witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Wala man na sa mas daan nga mga manuscripts, ara siya sa mga mas hubin. And of course, mas daan, mas reliable, it's a basic logic, diba? So, mangkot ka nga mga amo naman, no? Well, maybe, ini nga mga scribe siguro gaka-tempt man sila nga maybe solidifying certain doctrine, no? Na para ma-clarify pagit sa mga tao, dugangan to prove a point, hindi man gid mag-change ang narrative. Wala man gid nag-change. For example, ang doon na story ni Mary Magdalene nga inablang storya bala nga whoever has not sinned cast the first stone. I think ara na sa The Chosen nga series guro. Wala pa. Ato bala kung sino ang wala sala siya una haboy bato. Ang amon na bala nga narrative sa John 7 mo. Why na sa older manuscript. So kung mamangkoton pero aran sa King James Bible wala sa ESV ginabutakan siya nga ang note to the readers nga ang amon nga part sa King James version wala ni sila sa older manuscripts. So if you ask me, ang akong conviction niya hindi kasi part sa Word of God. So ano brown ta? Well, read mo lang siya eh. Pero kung preacher ka, hindi ka lang mag-preach about that. Pero here's the thing, galiwat gid bala ang doktrina wala. So even if you preach about it, okay lang. Ginawali tayo ginagamit tayo ng example si Elon Musk, no? Para sa Bible, ba? No? Tiyan mo na, ka-crazy kung paano differences ga-make, no? Sa 800 years nga manuscript tradition, wala space, wala punctuation, wala small letters. Okay. Despite sang kalamidad, despite sang mga insekto, mga war, mga persecution, kaya may ara, gid mga efforts nga i-destroy ang Bible pero nag-survive no? Hindi sila kasarang. Hindi nila maurot ang scripture. Ang ang resulta naglupok pagid. Ang gakatabo sa ato niya, the Bible just becomes more and more reliable as technology advances. For example, ang CSNTM, ang Central Study of New Testament Manuscript, si Dan Wallace, ang head, siya na sang teacher, James White sa Greek Prep. Inobra nila, galagaw sila all over the world para i-picture ng manuscripts. Like, gidya bala ng very high quality, gidya nga photos. Kaya gusto nila i-preserve digitally. So, biskan magkaladugmok niyang kalibutan niya, ang Word of God, preserve gidya, hindi mo na gidya madaya. Yeah? Tapos may ara, pag CBGM, coherence-based genealogy method, dinablang, imbes ang utok pa sang tao matapay tagpi ano gid lang dapat nga word di computer pagidya ang resulta sa akon at least hopeful ko ang kabataan ko sa uling makapuhan ko they will have the most accurate scripture copy ever bala amazing gid well before we end the session may ano gid mga interesting lang guro nga mga kuna nga maybe trivia na about nga ang ngalan ni Satan hindi si Lucifer na isa na sa example. Kaya kung basahon mo King James, nakabutang Lucifer. Right? Sa Isaiah 14:12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Actually, lain naman ang conversation. Pero gina-interpret niya sa iban nga si Satan. Pero actually, this is the king of Babylon. Ang ngalan ng Lucifer, di ginimo nila proper noun, like capital L. UCIFER. Pero actually, hindi na sa ngalan.
wala sang manuscript nga naga-support sini nga rendering. Ang natabo niya nga nagamuni kay si Jerome, siya ni sang nag-translate sang Bible sa Latin. Ginimo proper noun ang son of the morning dapat hindi description hindi niya ngalan. So ginsunod na lang diyon sa nag-translate sa King James amo na when you read your King James Bible makita mo nga ngalan sang yawa si Lucifer. It's not true, okay? That's one of the interesting things for tonight. At least may malingama mo bla, no? So ang wala na mention ang ngalan ni Satanas hindi na Lucifer. So that's one trivia. So medyo ano ka na? Alam hindi Lucifer but yan, no? Mayara ka na bago nga bala bla. Balo ang mga ngalan sa tanas. May amo na mga bala. Okay? Kagte ang Mark of the Beast, ano Mark of the Beast 666, right? May mga manuscript ang gambal 616 man kuno. So, masiling ka nga. May pagpahog bla nga. Di mo pa. Ba, 666 na ng mga chip sa kamuta. Sure ka ba si 616 to? Lingin nila ulo. Anyways, the differences in manuscripts mo na. But anyways, ang 666 bala, it's just a rendering sang pangalan ni Nero. So, it's nothing special. Nga may matabo sa ulihin nga may tatuan na. Hindi No? Well, maybe sa plano ko ganun sa Men's Fellowship, ma-series sa Revelation after sang para ano to? Para maalam ta. So sa pala nga natulong dito yung question ko kung maapektuhan sa tungod sa amon that means na humans ang makapreserve sila Yeah. so ang sa results mo damo na nag-attempt yan na gamito na sa point na hindi ya gumagang work yan it doesn't make it untrue full truth ganyan Yeah. but Scott doon mo tigil Yeah, being a story, ano? Tama nag-Abdul Rashid ka na lang kayo. Pasuli. Galing no? Anyways, as we end, yung aton nga exploration sa related scripture, halin sa halin sa kay Jesus, as today, it's an amazing, naga-deepen ang trust mo sa scripture, naga-engage pag ang mind mo bla, no? Hindi lang puro nga believe in God. Well, okay na nga believe in God, ha? Pag may tama ng ulo mo, ay parang na time, politik man, no? Politik man. Naglain na gid. Diba? It inspires you more to live out the Word of God and to, at least bala ka mag-share ka sa matuoran, kabalo nga reliable, ganyan, wala ko gasorya, si mo sang Snow White niya, no? And you, by knowing this data, ma-appreciate mong process, no? You appreciate ang sovereignty ng Diyos in preserving. Balo ka ko na nung, example, no, tawa ko kay James White, tingnan na Jim, ang P52, na-discoverin sa Balay, nga abandoned. Ang P52, may credit card, gidya nga kadakuan ng manuscript, tapos amo na sa pinaka-early, kaya madit siya sa year 125, imagine na, may copy na nga na-discover, year 125. Significant, kaya nga, kaya it could be the first copy. Galing ang bilin, gamay-gamay, na natais na. May ara, guro angel, guro ang gabantay sa papel gamay-gamay. Blas, na-discover, ay salamat, pwede na ako puli, Lord. Nakakita na ang papel. Grabe, wala nga sovereignty sa, grabe nga sovereignty sa Diyos, wala, no? So, hindi, ang ato na to, hindi niya for the sake na mag-argue lang, no? But it should sanctify us and build a foundation sa life ta, sa ministry ta, kag aton nga hope. Kabay pa nga as we go on, ma-ignite pag ang aton nga passion for the Lord and gugma ta siya and His Word as we share it and live it. Hallelujah.